Hello mga Lods, welcome back dito sa channel ko, Network Vlogs dito sa Vancouver, Canada. So Sabado dito ngayon, ang oras is mag-aalas 3 na ng hapon. Nandito tayo ngayon sa Langara Station para sunduin yung anak natin. So walang pasok si Mrs. ngayon kasi nga medyo masama yung pakiramdam niya. So yung anak natin susunduin ko dito sa may Langara Station. Tapos yung weather ngayon mga lods, no, alam nyo kung anong weather dito ngayon sa Vancouver. Nasa 5 degree lang. So papakita ko sa inyo yung weather sa labas mga lods, kung gaano kaganda. Maaraw ngayon. Ayan, positive degree lang mga lods, no? Positive degree. Ang ibig kong sabihin, positive 5 lang yung weather. So pasensya na kayo sa medyo background. Nandito tayo sa Baganting Lote kasi nga yung ano nito, yung tabi nitong station is tawag dito, Baganting Lote. So nandito tayo ngayon para sunduin yung anak ko. So napakaganda ng panahon, taliwas sa mga nababalitaan nyo dito sa Canada, which is sa ibang province naman yun mga lods, no? So dito sa Vancouver, kakaiba yung weather dito. Talagang panalo, wala akong masasabi. So napakaganda. Hanggang ngayon hindi pa nag-snow dito. Maganda yung kuhan. Sa umaga lang medyo nagpa-fog, medyo nagpi-freeze, pero pagdating ng tanghali mga lods, so napakaganda ng panahon, napakaganda ng weather. So kung makikita nyo, yung araw ay against sa mukha ko kasi nga napakatirik yung araw ngayon, pero malamig siya mga lods. So nandito tayo sa Langara Station. Maliit lang na station to ng tren. Bali simula dito papuntang downtown is nasa 20 minutes lang. So inaantay natin yung anak ko na dumating. Actually mga lods, yung anak ko may pasok siya ngayon doon sa trabaho niya. At the same time mga lods, nag-aaral din yung anak ko. So kapag weekend talagang may trabaho siya. Dito pala sa Vancouver mga lods, no, pag dito kayo nakatira, okay lang kahit naka-winter, naka-ano lang kayo, naka-all season tire, kagaya ko. Pakita ko sa inyo mga lods. Yan lang gamit kong gulong sa ngayon kasi nga hindi naman nag-i-snow. All season po yan mga lods, ano? All season. Ayan, kung makikita nyo. So ayos lang kahit hindi ako magpalit ng winter tire, gawa ng hindi naman siya nag-i-snow. So kung mag-i-snow man dito, hindi ko pa alam kung mag-i-snow dito hanggang itong February na to or sa March. I-update ko lang kayo mga lods, no, kung talagang pagdating ng katapusan ng buwan, mag-i-snow ba o ano. So napakaganda ng panahon. So nandito pa rin tayo mga lods, no, sa Langara. Ayan yung anak ko parating na. Ayaw pa naman to, hindi pa naman to tumitingin ng camera. Pero try natin kamerahan. Ayan. Say hi to my vlog. Saan ka ba galing? Work. Oh, ayos lang? Sakit ng ulo ko. Yan lang naka-work, naka-coats ha. So, nandito na siya. Comment ka ba? Ha? Comment lagi ka. Hi. Ihahanap ko yung post eh. Grabe Lord. Ang ulo eh, grabe. Sakit kayo. Siha. Oh? Nako.
kung nababalitaan nyo sa ibang province ay grabe na ang snow sa kanila. Toronto, sa Manitoba, sa Alberta, sa Saskatchewan. Tapos dito sa Vancouver, hindi man lang nag-snow. Oo, malamig siya sa umaga, pero pagdating sa tanghali, then hapon, nababago yung weather. So, ngayon nga, pumapalo lang siya ng 5, 6, 7. Sa umaga, pumapalo siya ng -1. Yun na yung pinakasagad mga lods, no? -1. Pero pagdating ng tanghali, nagiging 6, positive 6, 7, minsan 8. So, believe talaga ako dito sa Vancouver. Hindi ko alam kung bakit yung weather dito ganito ka ganda. Kasi nga siguro tabing dagat kasi itong Vancouver, kaya siguro ganun, no? Yung cycle niya sa ano niya, tama yung cycle, kumbaga tama lang yung lamig niya, tama din yung init. Pero depende pa rin yan mga lods, no? Kasi yung snow dito unpredictable. Kagaya ngayon, naglalagay pa rin sila ng asin sa daan. Makikita mo naman na naglalagay sila ng asin kasi may mga linya yung daan. So sa ngayon talagang lahat ng mga tao dito hindi naka-ready kung sakaling may babagsak na snow na makapal. Hindi talaga ready yung mga driver dito. Nakikita ko sa mga driver dito, yung mga ginagamit nilang gulong is all season lang karamihan. So, mabibilang lang sa kamay ko yung mga gumagamit ng winter tires dito sa Vancouver mismo. So, nagpapasalamat tayo sa kabila ng ganitong napakaganda ng weather dito sa Vancouver. So, ayos, at nandito na tayo sa bahay mga lods. Tingnan nyo ang panahon mga lods. So dyan lang ako nagpa-park palagi mga lods, no? Wala tayong sariling parking, pero ayos lang yan. Marami naman nagpa-park dito, yan. Yung iba dito pa nga. So kung makikita nyo sa panahon, kung makikita nyo yung panahon dito mga lods, napakaganda. Ayan. A few moments later. So kakatapos lang natin maglaba mga lods, no? Sunday dito ngayon. Yung kadugtong ito ng video ko kahapon, which is yung pinakita ko yung weather dito sa Vancouver. Ngayon naman pupuntahan natin yung Filipino store dito sa may Fraser Street. So naglalakad tayo dito sa may Fraser Street. At sa ngayon mga lods, no, Sunday dito ngayon, napakaganda ng panahon. Actually kaninang umaga paggising namin is nasa -3 yung weather. Pero pagdating ng tanghali, medyo pumapalo siya ng +7 or 5. So ganun lang ang weather dito mga lods. So far hindi pa umuulan, baka next week pa. So ayan. So tapos na naman ang part-time natin mga lods, ano? Yan lang yung ganap nitong araw. Part-time, tapos laundry. Sunday kasi ngayon dito. So ako yung in charge sa laundry kasi ako ang nagde-drive. Tapos part-time. Meron lang kunting problema dito sa part-time. Baka hanggang katapusan na lang ito. Hindi pa ako sure. Kailangan ko pang tawagan yung amo ko kung sakaling ika-cut off na yung cleaning dito sa part-time na to. So kapag ganyan mangyari mga lods, hanap na lang ng ibang part-time.
So plano ko kasing kumuha ng Class 4 driver license para sa overdriver dito sa Vancouver. Dito kasi sa Vancouver mga lods, kapag nag-Uber rides ka dito, so kailangan mong kumuha ng Class 4. Hindi kagaya sa ibang province, sa nakikita ko, hindi na yata kailangan ng mag-convert or mag-upgrade ng license. So, kung taga ibang province ka dito sa Canada, baka pwede kang mag-comment kung yung license nyo ba dyan is parehas lang dito na class 5 or kailangan ba i-upgrade kagaya rito sa British Columbia. Dito kasi sa British Columbia, ako naka class 5 ako. So kapag mag-overrides ako, driver, kailangan ko i-upgrade yung license ko into class 4. So babalik na naman ako sa examination and road test sa pagkakaalam ko. So if ever mangyari man yan, mas magandang part-time po yun kasi nga nandito tayo sa city. So try natin yan, try natin makakuha ng booklet para sa makapag-aral tayo ng konti in regards to class 4 driver's license dito sa Canada. So nag-start ako mag-drive dito sa Canada way back 2021 yata. Oo, 2021 hanggang ngayon. So yung yung insurance is bumababa naman siya taon-taon ng konti. So yun nga mga lods, no, kailangan natin i-upgrade yung license natin into class 4 para maging eligible tayo para sa overrides dito sa Vancouver, Canada. So sa nakikita ko rito sa British Columbia, sa Vancouver, napakaraming nag-u-Uber. Maganda lang yung kitaan yata sa pagkakaalam ko kasi nga marami sila eh. Marami ako nakikita ito nag-u-Uber. Nag-u-Uber Eats ako kaso nga lang mas maganda ang overrides mga lods. Alam nyo kung bakit? Share ko lang din sa inyo. Yung Uber Eats, ang pagkakaiba nun, medyo mababa yung bigayan. At the same time, kapag nagdi-deliver ka ng pagkain, kapag kinukuha mo yung pagkain doon sa restaurant kung saan mo pipick upin yung pagkain, merong minsang restaurant na wala siyang parking. Napakahirap maghanap ng parking sa tuwing pinipick up tapos dinadrop yung pagkain. Yun ang mahirap, yun yung pagkakaiba. Samantala ang overrides, pick up mo lang yung tao, pag makita mo yung tao, pick upin mo lang. Hindi na kailangan pumunta dun sa condominium niya sa taas, sa apartment niya para katukin o ganito ganyan. Hindi kagaya ng Uber Eats na yung pagkain niya kailangan mo pang akyatin doon sa pinakatuktok ng building na yan. Let's say nakatira sa malaking condominium, nasa 16th floor, pupuntahan mo pa doon at i-deliver yung pagkain, ganun. Tapos maghahanap ka pa ng parking, napakahirap. So huminto ako sa pagiging Uber Eats mga loads delivery kasi nga yun ang problema. Tapos na mas maganda yung override. So, yan ang plano natin. At least hawak mo ang oras mo dyan kahit tambay ka lang sa bahay, doon ka lang mag-aantay ng pasahero sa bahay. Kusa naman papasok yan sa account mo. Kapag okay, pick up mo lang. Ganun lang. So, yun po ang pagkakaiba ng
overeats tsaka overrides. Napakaganda yung yung overrides. Pick up tapos i-drop mo lang yung tao tapos yun lang. So yan yung plano natin mga lods, no. Yan yung plano nating pangalawang part-time, o di kaya kapag mawala itong isang part-time natin, yan ay ipapalit natin mga lods. So habang bata pa, kailangan magtrabaho dito sa Canada para makabawi tayo sa lahat ng gastos natin. Siyempre gumastos tayo sa pag-apply ng permanent residence, at yung pagpasok natin sa Canada, yung temporary foreign worker pa lang tayo, gumastos din tayo. So kailangan natin bumawi sa Canada mga lods. So ganyan lang dito mga lods. Kailangan masipag, kailangan marunong kang maghanap ng part-time, diba? Kasi nga napakahirap pag okay lang naman na walang part-time, pero nakaka rin eh. Pag uwi ka ng bahay, ang haba ng oras mo, instead na paupo-upo ka lang, nanonood ka ng TV, i-part-time mo na lang. So yun yung plano ko mga lods. Sana makuha ko agad yung class 4 na yun para agad ako sa Uber. Napakagandang part-time po yun mga lods, kasi nga hawak mo yung oras mo. So pag okay na yung sasakyan, siyempre itong sasakyan na to matipid naman to. So marami nagsabi na malalaspag yung sasakyan mo. Sa palagay ko ayos lang naman. So kapag matapos na nating bayaran tong sasakyan na to, so siyempre magkukuha rin tayo ng mas malaki. I-upgrade din natin tong sasakyan na to, pero hindi pa ngayon. Hayaan mo nating tapusin tong hulugan nito, saka tayo kukuha ng bago. Or okay na ba to? Depende na lang kung anong plano ng panahon. So nandito na tayo sa bahay. Yun nga mga lods, no. Yun ang plano natin. Hanap tayo ng ibang part-time. Ang nasa isip ko is mag-Uber rides na lang ako dito sa Vancouver para mas malaki ang kitaan. Yung cleaning kasi medyo matumal ngayon ang cleaning part-time, gawa ng merong mga offer tayo pero medyo lugi yung bigayan kaya hindi ko na in-accept. Maraming offer ng cleaning dito sa Vancouver. May amo kasi ako sa cleaning, may sariling company. Inupiran ako, kaso nga lang hindi ko gusto yung yung offer. So wala tayong magagawa doon kasi yun talaga ang presyuhan niya. So hindi ko na in-accept, gawa ng lugi talaga. Dapat dito mga lods, kapag kumukuha ka ng kontrata sa mga cleaning, pag-isipan mo muna, i-multiply mo kung magkano yung minimum wage dito sa Vancouver. Tapos computein mo muna kung malulugi ka ba o hindi. Huwag kang padalos-dalos na i-grab mo agad yung part-time na yun. Kasi nga hindi mo alam, lugi ka, gasolina mo pa, pagod, 'di ba? So kung ilang oras mo titirahin yun, tanungin mo rin kung gaano kalaki. Check mo muna yung area bago mo i-accept. So yun lang yung experience ko mga lods. Kasi dati yung hindi pa ako permanent resident dito sa Canada, napakadami kong part-time na cleaning. So tinuruan ako ng boss ko dati na pag nag-accept ka ng kontrata sa cleaning, check mo muna kung hindi ka lugi. Alamin mo muna kung siyempre yung magkano yung minimum wage dito sa province kung saan ka nagtatrabaho. Check mo muna kung mataas ba lang konti doon sa minimum wage. Hindi ka malugi sa kung gaano kalayo yung pupuntahan mong location. So yun yung mga lods, no. Yun yung dapat alam mo rin yun. Hindi ka pwedeng padalos-dalos. So ang ganap nitong araw, uwi na tayo ng bahay, tapos antayin natin si Mrs. mamaya, susunduin natin. So pakita ko sa inyo yung weather ngayon. So yan po yung weather ngayon, napakaganda. Malamig siya pero maaraw. So yung weather ngayon, positive 5. Yung oras naman alas 4 ng hapon. So dito ko na tapusin tong video na to. Share ko lang sa inyo yung weather update itong araw.
Actually, 2 araw ko ginawa tong video na to. Yung isang video yung pinakauna, which is Sabado, tapos ito yung last Sunday rin. So hanggang dito na lang siguro mga lods. Maraming salamat sa palaging panonood. Kung saan man kayo sulok ng mundo, ingat po kayo at magandang araw sa inyo. So hanggang dito na lang. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe dito sa aking channel, dito sa maliit kong channel. At sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at tulungan niyo po akong tumaas itong channel ko dito sa Canada. So maraming salamat. God bless everyone.